Nadine's POV. You're mine, Nadine. Only mine. He muttered and deepened the kiss. I can feel his tongue savoring every corner of my mouth. Bawat halik ni Zeus ay may halong panggigigil. Puno ng pananabik, my stomach crumpled. Pakiramdam ko, may mga paru-parong nagliliparan sa loob nito. This is exactly the same as what Bettina told me. Butterflies in the stomach. I can feel his hand started caressing my small back. Parang nagsiakyatan lahat ng dugo ko sa init ng dala ng mga palad ni Zeus sa aking balat. I never imagined a simple touch can make me feel like this. Nakakapaso, nakakaliyo, nakakalasing. Ramdam ko pa ang pagsipsip niya sa dila ko dahil hindi ko mapantayan ang paggagalugad niya sa aking bibig. Parang nalulusaw lahat ng lakas ko dahil sa ginagawa ni Zeus. A small moan escaped from my mouth when I felt him beat my lower lip. I'm shocked cause it's my first time to produce such sound. Parang nag-init ang pisngi ko na marinig ko sarili kong ungol. I thought it's just a dream, pero nang paulit-ulit nitong banggitin ang pangalan ko habang inaangkin, ang mga labi ko'y doon na ako natauhan. He carefully pushed me away from him and gently planted a soft kiss in my forehead. Kaya naguguluhan akong tumingin sa kanya. Hindi niya ba nagustuhan ang halik ko? I know hindi ako marunong, but I'm willing to learn. Willing to learn? Seriously, Nadine? I'm not sorry for kissing you, hon. I blushed when I heard that he's really calling me Han. So ako pala talaga yung tinawag niya kanina? Muli ni Zeus akong hinalikan sa noo. I'm sure your brothers will kill me if they know about this. Dagdag ni Zeus na may kasamang mahinang tawa. Bigla ko nahimasmasan pagkatapos marinig ang sinabi niya. Ano kaya magiging reaksyon ng mga kapatid ko? Are you scared? No, he answered firmly. O di ikaw nang matapang. Tingnan natin ang tapang mo pagdating sa mga kuya ko. Susamaniego na din Masada is making it out in public. Ano na lang sasabihin na makakakita sa amin? Bigla akong naisip. Gusto kong iuntog ang aking ulo. Not that I regret kissing him because I admit I like it too, but because I know may skandalong pamilya ni Zeus. Ano na lang sasabihin ng mga magulang niya? Ano din ang sasabihin ng mga magulang ko? At saka baka isipin ni Zeus na kaya ako nagmamaldita para mapansin niya? Hindi nga ba? Nadine, maghunos dili ka. Shit, malutong na mura ni Zeus at naramdaman ko ang pag-igting ng kanyang mga panga. Lumayo ako sa kanya ngunit agad din ako napasubsob sa dibdib niya dahil sa sunod-sunod na flash ng kamera. Tsak na may balita na naman tungkol sa akin bukas. Unay nangyari sa homecoming kanina at ito naman ngayon ang pakipaghalikan ko sa public. For sure, may nakakuha ng larawan namin kanina. Hindi lang larawan at baka may mga videos pa. Kung ako lang sana okay lang, sanay na ako sa kung ano-anong intriga sa akin pero ayokong pati si Zeus ay madamay. Hindi naman ako natakot na mawalan ng karir dahil bala ko naman talagang huminto na sa pagmomodel. At saka sa labas ng bansa it's not a big deal. Dito lang sa Pilipinas malaking iskandalo. Isa pa, nakakahiya sa mga magulang ni Zeus. His family has a good reputation. His parents are known for being generous and they are well respected. Ayoko mabahira ng pangalan nila dahil sa akin. I'll go home now, bulong ko. Just stay here. I don't want to drag you into this. Sabi ko't lumayo sa kanya pero hindi pa man ako nakatayo, siniksik na ako ni Zeus sa dibdib niya. Tinanggal niya muna ang suot niyang coat saka tinakip sa akin. This is skimpy dress again. Reklamo ni Zeus. You're making me crazy with this type of clothes, Han. Bulong niya. Sabay kaming tumayo at muli ni Zeus akong isiniksik sa kanyang dibdib. Naramdaman ko pang hinila niya pababa ang laylayan ng damit ko dahil umangat ito at lagpas na sa kalahati ng hita ko. Nakayakap ang isang kamay niya sa akin at nanatiling nakabaon ang mukha ko sa dibdib niya habang naglalakad kami palabas ng bar. Kung kanina lasing ako, bigla ko nahimasmasan dahil alam kong pati sa labas ay may humahabol pa rin sa aming mga taga-media. What have you done to yourself, Nadine? Pagalit ko sa aking sarili. Wala akong imik hanggang sa nakapasok kami sa sasakyan ni Zeus. I don't know how he found me but I'm thankful for him
Dahil hindi ko alam kung paano ako makakatakas doon sa media na sumusunod pala sa akin. I heard him heave a deep sigh na parang ang lalim ng problema niya. Siguro nagsisisi tong sinundan pa ako dito. I'm sorry, mahinang saad ko. For what? I shrugged my shoulder. Hindi ko din alam kung para saan ang sorry ko. I just felt that I need to say sorry to him. Pinaandar ni Jesus ang sasakyan at mabilis na nagmaneho paalis na may mga media na palapit dito. Why are they following you? Napalingon ako sa kanya dahil hindi ko alam kung sinong tinutukoy niya. The press? Nangunot ang noo ko. Does it mean hindi niya alam na nagmo-model ako? I'm a model. Mahina akong dugtong sa huling salita. Hindi siya umimik pero nakita ko na pahigpit ang hawak niya sa manibela. Kinuha ni Jesus ang phone niya at agad may tinawagan. Nakita kong nagiiting ang panga niya at halos madurog ang cellphone niya sa higpit ng pagkakahawak niya dito. Ngayon ko lang siya nakita na sobrang galit. Nakakatakot palang mukha niya kapag nagagalit. Galit ba siya na madawit ang pangalan niya? Delete all photos and videos of Nadine. Pay them. No news should come out. Madinang pagkakabigkas ni Jesus sa bawat salitang binibitawan niya. Hindi ko alam kung sino kausap nito sa kabilang linya. Basta dinig ko lang na pinapaboran niya mga video at litrato ko. You don't know that I'm a model, right? I ask. His joke launched again. I can see it even if he's looking at the road. I don't watch TV. Tipid ni Jesus sa sagot. Are you mad? Hindi ito sumagot sa akin pero nakita kong nanatiling mahigpit ang pagkakahawak niya sa manibala na parang doon niya binunto ng galit niya. Isang malakas na buntong hiningang kanyang pinakawalan na siyang nagpairita sa akin. Ako na nga yung nagpapakumbaba, siya pa yung galit. Mabilis ko siyang hinampas sa kanang braso niya. Nakita kong pagkabigla niya sa naging aksyon ko pero wala itong sinabi. How dare him? Siya pang may karapatang magalit at siya naman yung humalik sa akin. Kung galit ka, galit din ako sa iyo. Lakas loob kong sabi sa kanya. Dala na rin siguro ng alak na nainom ko kanina kaya ako naging matapang. Anong akala niya sa akin natatakot sa kanya? I'm not mad at you, Han. Mahina akong sagot ni Zeus sa akin. Sinungaling. Kung hindi ka galit, bakit ang higpit ng pagkakahawak mo sa manibela? Akala mo hindi ko napapansin? Kanina ka pa ganyan. Kaya kung galit ka, mas galit ako sa iyo. Malandi ka. Kaya pala hindi ka nagpapakita dahil may nilalandi ka ng iba? Naiinis ako sa'yo. Bahala ka nga sa buhay mo. Mahabang litanya ko sa kanya at naiiyak na ako sa hindi ko malamang dahilan. Why are you mad at me again? Dagdag pa ni Jesus na parang natutuwa pa sa pagdadrama ko. Natahimik ako dahil ayaw kong aminin na inis ako sa nakita ko kanina. Nothing. Sabi ko tagad ko ipinikit ang aking mga mata. Come on honey, say it. Hindi ko na malayang tumigil na pala kami. I look outside and the place is not familiar to me. Akala ko hinatid niya na ako sa mansyon. Kinalas ni Jesus ang seatbelt ko at hinarap ako sa kanya. Bakit galit ang honey ko? Napalunok ako dahil nanuyo ang lalamunan ko sa sobrang lapit niya sa akin. Ang sarap pakinggan kapag nagtatagalog siya. Ang lambing pa ng pagkabigas niya sa tawag niya sa akin. Pero hindi ako pwedeng magpadala dahil nakita kong pakikipaglandian niya kanina. Don't call me honey as if you're not flirting with someone a while ago. I pushed him para lumayo sa akin pero kinabig niya ako palapit sa kanya. What? Kunot nung tanong ni Jesus sa akin kaya napairap ako. Napakasinungaling talaga. Who do you mean, Han? Han, your face? Call me that if I didn't see you flirting with that actress. Akala mo naman kagandahan. Yun palang mga type mo? Type? I don't understand you. Malambing itong sabi sabay hawi sa bukong nakatabon sa aking muka. Muli niya pang pinatakan ng halikang labi ko. Namimihasa na to ah. Type mo yung mga kalahi ni Snow White? Ano pa? Yung mga mapuputla, kulang sa sinag ng araw, kulang sa vitamin D. Malakas itong tumawat umiling-iling pa. Kinikilig pang gago. Buwisit talaga. Snow White who? You mean Tessa? Halatang pinipigilan ni Jesus ang kanyang sariling matawa. Pero kita naman sa mukha niyang pinagtatawanan niya ako. Wow, first name basis. Lalo ako nainis kay Zeus. Pero ito naman itong tuwa pa sa reaksyon ko. Naiyak na talaga ako nang hindi ko alam. Dala pa ba ito ng kalasingan ko o dahil nagsiselos ako sa kanya? Marahan niyang pinunasan ang luhang tumakas sa aking mga mata. Stop crying, Han. Ikaw lang ang gusto ko. Tessa and I are just friends.
French your face. Doon ka sa tesa mo. Total, naglalandian na naman kayo. Chupi, alis, go. Mas maganda pa ako doon sa tesa mong maputla. Huwag kang makalapit-lapit sa akin. Akala mo, hindi ko nakitang paghawak niya sa braso mo at ang pagngiti mo sa kanya? May pabulong-bulong pa. Malandi ka talaga, sus. Ayoko na sa'yo. Agad akong tumalikod sa kanya. Hindi ko na alam kung ano pang lumalabas sa bibig ko. Don't turn your back at me, Han. Muli ni Sus akong pinaharap sa kanya. Ewan ko ba bakit kami nag-aaway na dalawa. I should be the one who's mad now because you allow someone to be near you. Ha? Binabaliktad mo ba ako? Matari kong tanong sa kanya. No, I saw you with your classmate. Malaki din ang tawa mo kanina. Mukhang kinikilig ka din eh. Ikaw ang may kalandian, Mr. Samaniego, hindi ako. Pagkatapos mo hindi nagpakita ng halos isang buwan, yung pala iba ng pinagkakaabalahan mo. No honey, you're getting it wrong. I'm really busy with something but I'm always checking you. Checking? Paano checking ni Anino niya hindi ko nakita tapos ngayon lulusot pa talaga? I connected the CCTV to my phone, Han. May hiyang amin ito. Conrad will kill me if he knew about this. I'm going crazy because of you. Kinuha ni Sus ang kamay ko't marahang pinataka ng halik. His gestures are so sweet. Sinong hindi mahuhulog sa lokong to? Siguro, ganito din to kay Snow White? Crazy. Not on me maybe. Kay Snow White ka mo. Tuwang-tuwa ka pa nga kanina nung hinawakan ka. Anong feeling? Masaya ba? Kinikilig ka? Muling giit ko sa kanya. Hindi ko rin alam kung anong pinaglalaban ko. Bastang alam ko naiinis ako dahil naalala ko mukha ni Snow White kanina. Nakakainis ka. Kilig na kilig ka. May patawa-tawa ka pa. I hate you, Zeus. Manluloko ka. Paasa. Pa-fall. Dumb honey. You and your sweet mouth. Hindi na ako muling nakasagot pa nang siniil niya ako ng halik. He nibbled my lips and kissed me deeply. Muling kumalabog ang puso ko't parang gusto bumaliktad nang sikmura ko. Isang impit na ungo lang lumabas sa akin nang bumaba ang mga halik niya sa aking leg. He reclined the seat and pressed himself to me. Naramdaman kong pagkagat at pagsipsip niya sa balat ko at nagsimula na akong malambot dahil sa mga halik niya sa akin. Dahil may hiwa ang damit ko sa bandang dibdib, walang kahirap-hirap sa kanya ang kinin ng mga ito. Nahihiya akong tinakpan ng dibdib ko dahil nakahantad ito sa harapan niya. It's beautiful, Han. His eyes are burning with desire. Marahan ni Zeus na nililis ang suot kong panloob pero bigla ako natauhan. Han, his voice is raspy and sweet. Are you hurt? Agad akong umiling sa kanya. I'm not hurt but hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. I made a promise to myself on my 18th birthday that I will just do these things once I am married. But what? Come on, say it, Han. Inayos ni Zeus ang damit sa dibdib ko't pinatakan niya ng halik ang aking labi. How can I say this to him kung ganitong ginagawa niya sa akin? Nakakita ako sa bawat kilos niya, sa mga nakaw na halik niya, sa simpleng galong niya, lahat na lang ay nakakaakit sa kanya. Come on, Han, tell me. Kasi kinagat kong aking labi dahil nahihiya ako. Kasi I promised to myself that I will only do this once I get married. Sorry. Nakita ko natigilan si Zeus pero may sumilay ng ngiti sa kanyang mga labi. Han, you scared me, love. Tila amis itong nakatingin sa akin. Don't be sorry, Han. I respect you for that. Inayos ni Zeus ang damit ko saka sinunod niya yung tinayo ang upuan. Muli niya akong pinaharap sa kanya. You want to do these things once you married? Tanong niya sa akin. Gusto kong takpan ang mukha ko dahil alam kong pulang-pula na ito. Nahiya akong tumango sa kanya pero hindi ko din naman pwedeng bawiin ang sinabi ko kanina dahil pangako ko yun sa sarili ko and I vow to keep that promise. Do you want us to get married? Maingat ni Zeus na tanong sa akin at ako naman nabigla sa tanong niya. Ako at siya magpapakasal? I got excited with the thought of me marrying him. But is it fine? Nadine Maceda, are you willing to be my wife? He asked and my heart thumped so loud. My mind is processing what he said. I blinked many times to make sure that I'm not dreaming. Answer me, Han. He asked again in a pleading voice. My mind went blank. Is he really proposing to me? Ang bilis ng mga pangyayari hanggang sa namalayan ko na lang na tumango-tango ako ng ilang ulit. Say it, Han, please. He muttered. Yes, Zeus, I will marry you.
The next thing I know is that Zeus is calling someone in the middle of the night. Ako naman ay tahimik lang na nakaupo sa passenger seat. Nakapikit at pilit nilalabanan ng antok. Ngayon pa ata tumalab yung alak na ininom ko kanina. Madami-dami din yon. Malapit ko nang maubos ang isang bote ng makalyan. Kanina ko hindi lang dumating si Zeus plus nakainom na ako doon sa reunion. Yes, Tito. We're on the way. Yeah. I know po, Tito. Yes. He said while driving. Naka-airpods siya kaya hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila at kung sinong tito ang kausap niya. Wala akong naintindihan sa mga pinagsasabi ni Zeus kaya pinikit ko na lang ulit ang aking mga mata dahil naantok na ako. Ilang minuto na rin kaming nasa kalsada, hindi ko alam kung saan kami pupunta, bastang sabi niya magpapakasal kami. Sira ulo lang, paano magpapakasal gabing-gabi na? May bukas pa bang munisipyo o simbahan ngayon? Loko din ng lalaking to eh, akala ko seryoso lang itong si Sungit, may pagka-joker din pala. Akala niya siguro lasing talaga. Excuse me lang, lasing nga ako pero konti lang? Oo, konti lang. Pinikit ko ulit ang aking mga mata hanggang sa hindi ko na malaya nakatulog na pala ako sa biyahe. Alight and Federica sa Awaken Me. Han, we're here. Dahan-dahan kong dinilat ang aking mga mata dahil inaantok at nasusuka ako. I'm still sleepy, Zeus. Karga please. Inangat ko ang aking kamay para magpakarga sa kanya. Para kasi akong nahihilot gustong bumaliktad ang sikmura ko. What is this, Zeus? Magpapakasal ka sa lasing? Tinig na siyang nagpabalik sa aking ulirat. Pilit kong dinilat ang aking mga mata kahit ng bigat-bigat at ng talukap ko. Behind Zeus is a man, not that old, siguro mga kaedad ni Daddy. He's looking at me na parang natatawa na hindi alam. Wait lang po, Tito. Naramdaman kong inayos ni Zeus ang damit ko sa bandang dibdib dahil sa design nito na isang galaw ko lang at baka luluwa ng aking dibdib. Hinila niya pa ang damit ko pababa dahil umangat na ito sa hita ko at konti na lang makikita ng aking panloob. Sinukulay ni Zeus ang buhok ko gamit ang kanyang daliri at saka inipit sa likod ng aking tenga. May nagkalat din sigurong lipstick dahil pinunasan niya pa gamit ang kanyang daliring gilid ng aking labi. Gusto kong matawa sa kanya dahil panay ang reklamo niya ngunit patuloy pa rin naman sa pag-aayos sa akin. Your brothers will really kill me, Han. May hinang bulong ni Zeus. Naguguluhan ako tumingin sa kanya. Bakit naman siya papatayin ng mga kuya ko? Takot pala siya kina kuya? Akala ko ba walang kinatatakutan ng isang Zeus Samaniego? Napatitig ako sa kanya, ang lapit ng gwapong mukha ni Zeus sa akin kaya hindi ko napigilang haplusin to. Ang gwapo mo talaga, Sungit. Sabi ko sabay hagikik, narinig ko pang tumawa yung tinawag niyang tito. Pero sabi mo sa akin noon hindi mo ako type. Pakipot ka pa. If I know, crush mo ko eh. Maganda na ba ako ngayon? Type mo na? Han, stop. You're embarrassing me. Sabi ni Zeus sabay patak ng halik sa labi ko kaya muli ako napahagikik. Ang hilig talagang manghalik ni Zeus pero hindi bale. Malambot naman yung labi niya at saka masarap. Isa pa please. Biro ko pero muli niya naman akong hinalikan. Sabi ko na nga ba eh, patay na patay ka talaga sa akin. Ang ganda ko kasi hindi ba? Mahina akong tinampal ang kanyang kanang pisngi. Come on, say it. Nadine Maceda, you're so pretty. Dahan-dahan kong binigas ang bawat salita. Come on, say it. Hindi ako bababa dito. Hamon ko pa sa kanya na parang bata. Sigurado ka ba dito, Zeus? Ngunit tanong ng tito niya. Anak pa ni Architect Maceda to? Hala, kilala ng tito niya si Daddy? Patay ako neto, baka isumbong ako. Kumaway ako kay Sir Tito sa ngumiti. Secret lang po, Sir Tito po ha po. Nilagay kong aking intuturo sa aking usot ng senyas ng quiet. Magagalit si Daddy ko po. Wag po kayo maingay po ha. Ito po kasing si Zeus kasi ang kulit. Tama ba yung mga pinagsasabi ko? Hindi niya ako sinagot ngunit tumatawa to habang si Zeus naman ay mahinang nagmumura. I leave you muna iho. Siguraduhin niyo muna yan. Patay tayo kay Architect kapag nalaman niya to. Bye po Sir Tito po. Ingat po kayo ha, gabi na po. Pahabol ko sa kanya dahil iniwan niya na kami ni Zeus dito sa labas. Pero wait, bakit siya pumasok doon sa bahay? Kaninong bahay ba't at saka anong oras na kaya ngayon? Zeus, karga! Pinulupot ko ng aking bisig sa kanyang leeg. You're crazy Zeus, you're crazy. Bulong ni Zeus bago ako binuhat. Why is he scolding himself?
Zeus is carrying me in his arms like a bride while we are entering a bungalow house. Ang sabi niya sa akin kanina dito kami magpapakasal. Tinawanan ko lang siya dahil may magpapakasal ba sa bahay? Sira ulo talaga. Such a joker. Pero ano nga bang ginagawa namin dito? Bakit naman kasi ngayon pa naisipan ni Zeus na bisitahin itong si tito niya? Nakakahiya tuloy. Ngayon pa medyo lasing ako. Ang bango mo po kuya. Sabi ko sabay amoy sa dibdib niya. Han, behave. Saway ni Zeus sa akin pero mali kong siniksik ang mukha ko sa kanyang dibdib. Ang bango naman ni Zeus. Amoy pa lang ulam na. Sarap ang gigilan. You'll be Mrs. Samaniego tonight, Han. Mulong niya pero nandun ang kasiguraduhan sa bawat salita. Hindi ko alam kung totoo bang mga sinasabi ni Zeus pero may malaking parte sa akin na umaasa na sana nga totoo. Dala ng kalasingan ko tangunan ako ng tango sa kanya. Pinaupo niya muna ako sa sala at pinainom ng tubig. Panay ang hila niya sa damit kong umaangat. Nang hindi na ito makatiis, sinuot niya na sa akin ang coat na ginamit niya kanina. Mukha na tuloy akong suman, balot na balot. Naghihikab na ako dahil muli na naman akong inantok. Ang tagal naman ni Sir Tito. Kanina pa kami naghihintay dito. Si Zeus halos hindi rin mapakali. Panay ang suklay niya sa kanyang buhok tapos halik pa ng halik sa akin. Iba din ang trip niya. Kanina pa ito paulit-ulit kung sigurado na ba talaga at ako naman ay tangunan ng tango. I just wanted it to be done dahil konti na lang hihilatan na talaga ako dito sa sofa nila. Zeus, antok na ako. Gusto ko na mahiga sa sofa. Pero inayos niya ang pagkakasandal ng mukha ko sa kanyang dibdib. Balik na lang tayo bukas. Antok na talaga ako eh. Let's wait for a while, Han. Marahan ni Zeus na hinaplos ang aking buhok na lalo nagpapaantok sa akin. I can't let you sleep tonight. Bahala na kung anong gagawin ng mga kapatid mo sa akin. We waited for a while hanggang sa lumabas ulit si Sir Tito. May dala itong papers at nilapag sa harapan namin ni Zeus. Shall we start? Tanong ni Sir Tito na nakangiting tumingin sa amin ni Zeus. Are you ready for the consequences, Zeus? Yes, Tito, I'm ready, he said with finality. Tumangon Tito niya at tumingin sa akin. Ngumiti ako sa kanya at muling sumenyas ng quiet. Gusto ko sanang sabihin talagang secret lang namin to kay Daddy. Kaso nahiya ako. Baka isipin niya talagang lasing ako. Umiling-iling ang tito niya at pinipigilang matawa. You're weep, Zeus. Pinaharap ako ni Zeus sa kanya. Ang kanya mga matay masuling nakatingin sa akin. He is really handsome, no doubt about that. Sa dami ng lalaking model na nakasalumuha ko, sa kanya lang ako na-attract ng ganito. Zeus Samaniegos gorgeous. Para akong hinihigop ng mga tingin niya sa akin. Para akong nahihipnotismo at nawawala sa sarili. Are you sure about this, Han? I'm going to ask you one more time cause after this there's no turning back. Muling tanong ni Zeus sa akin. Siguro ikasampu hindi pala higit 10 na kasi kanina pa ito paulit-ulit. Sigurado na nga ba ko what will happen to the free will na din if I will be tied to this kind of man? Siguro babait naman tong si Zeus sungit sa kaswerte ko ng gwapo niya kaya. Half of me wanted to say no but half also is excited. What is going to happen? Muli akong tumango sa kanya. Yes, Zeus, I'm sure. Pero bilisan niyo na, tantok na talaga ako. Wala nang atrasan to, ano akala niyo sa akin? Kasal kung kasal. Let's start dito. Nadine and I will get married. Saad ni Zeus. Muli siyang tumingin sa akin at nakita kung paano ko mislap ang mga mata niya. Naramdaman ko rin ang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. This is it. I'm gonna marry him tonight. Hinawakan ni Zeus ang kamay ko't sabay kaming humarap sa tito niya. Please officiate our marriage, Judge Gonzales. Formal na saad ni Zeus sa tito niya. So, si Sir Tito is a judge pala. Totoong kasalan pala talaga ito. Okay. Tumango ito tinayos ang salamin sa mga mata niya. Let's get you married. Marami pang sinabi ang tito niya. Tahimik lamang ako nakikinig at halos hindi ko na rin maintindihan dahil halo-halo na ang aking nararamdaman. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata ng ating kwento at sana ay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.